Bago po tayo magsimula, heto po ang 5 unang nag-comment na sina Lodi Jace M. Pete, Lodi Machiel Sherry Viez, Lodi Ramil Portilano, Lodi Jomel Smich, Lodi Jasper J. Carillo, Lodi Kaisen. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-78 kabanata sa pagpapatuloy. Sumapit na ang bukang liwayway kinabukasan. Na makikitang naglalakad ang tatlo papunta sa ating bida. Namumugto ang mga mata nila gawa ng pag-iyak, sinasabi ni Changwo na senior brother. Sa palagay mo, ano kaya ang regalo na gustong ibigay sa atin ni Master Uncle? Na naiisip pa niya ang sinabi ng ating bida na kayong tatlo, magkita-kita tayo bukas sa likurang tarangkahan sa pagsikat ng araw. Na napasabi si Chungsang na hindi ko rin alam. Sinabing muli sa kanya ni Changwo na sa halip na regalo, sana manatili na lang siya sa atin. At hindi natin alam kung kailan natin siya muling makikita. Dagdag pa niya na hindi ako makapaniwala na hindi muna tayo makakasama sa paglalakbay. Natahimik na napatungo ng ulo si Chungsang. Hindi nila namamalayan na nakarating na pala sila, na nagulat sila nang sabihin ng ating bida na mga pilyong bata, ang aga nyo naman. Na napasabi ang dalawa na Uncle Master. Sinabi ng ating bida sa kanila na sabi ko na pumunta kayo rito sa pagsikat ng araw, di ba? Sinabi pa ng ating bida sa kanila habang umiiyak ang mga ito na tingnan nyo nga kung gaano kapupungay ang mga mata nyo. Mga pilyo talaga kayong mga bata, mamamatay na ba ako, ha? Bakit kayo umiiyak ng ganyan? Na sinabi sa kanya ni Changbu na pero Master Uncle. Sinabi ng ating bida sa kanila na wala na tayong maraming oras, kaya magiging mabilis lang ito. Itinuro niya si Chungsang na nagtatakang nakatingin siya dito. At sinabi ng ating bida sa kanya na mas talentado ka kaysa sa sinuman pagdating sa sining ng espada. Nagulat si Chungsang at sinabi sa kanyang isip na binigyan ba niya ako ng papuri. Sinabi pa ng ating bida habang makikita si Chungsang na kahit na kaya mong palawakin ang saklaw ng iyong enerhiya sa pagsasanay ng keyword, may limitasyon kung gaano ito kalayo. Ang enerhiya ay isang bagay na mauubos din, kaya huwag masyadong mag-focus dito. Dagdag pa ng ating bida habang nakakrus ang kamay sa katawan na kahit na enerhiya man o teknik ng espada, mga kasangkapan lang ang mga yon na ginagamit para makapanakit ng iba. Tandaan mo na ang mahalaga ay ang kakayahang tipunin at panatilihin ang anyo at lakas. Sinabi sa isip ni Jaigal Sansan na ang regalo na nasa isip niya ay mga turo pala. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na maaaring hindi mo pa naiintindihan ang sinasabi ko ngayon, pero maiintindihan mo rin iyan kapag naranasan mong maipit sa pagsasanay balang araw. Tandaan mo ang mga sinabi ko at ulit-ulitin mo sa sarili mo kapag dumating ang oras. Makakatulong yan para maabot mo ang kaliwanagan. Namumulang namamangha si Chungsang at sinabi na salamat. Master Uncle. Hindi ko alam kung paano ko maipapahayag ang pasasalamat ko sa inyo. Namamanghang napasabi rin sa isip si Jaigal Sansan na kahit hindi sila magguro at magdisipulo, malaya niya silang naturuan na parang nag-uusap lang ng kaswal. Isang bagay na hindi mararanasan sa loob ng pamilyang Jaigal. Kahit sa pangunahing pamilya, ni minsan, hindi ako naturuan ng pinuno ng pamilya sa ganoong kaswal na paraan. Na napatikom siya ng kamo ng mahigpit. Ang kaliwanagan ng isang mandirigma ay makakamit lamang sa pamamagitan ng matinding pagtitiyaga at matapos pagdaanan ang mahabang panahon ng sakit at paghihirap. Dahil doon, hindi ito basta-basta na ipapasa sa iba. Ginagawa ng mga tao ang lahat para itago ito. At kahit pa disipulo ang nakikinig, hindi niya ito matatanggap kung hindi pa siya handang makinig. Dagdag pa niya habang nakatingin sa mga ito na lalo na at may isang tagalabas na katulad ko sa paligid, hindi basta-basta ituturo ang mga ganoong bagay. Tunay siyang kahanga-hanga. Yan ang atmosfera ng sekta ng Wudang na umiiral na sa loob ng 1,000 taon. Napatikom muli ito ng kamao na sinabi pa sa kanyang sarili na kung tatandaan ko ang turo ni Taoist Jinmu, tiyak na makakatulong ito sa akin, na nasa katulad na antas kay Taoist Chungsang balang araw. Kaya nga niya ako tinawag dito. Maraming salamat Taoist Jinmu. At bumaling naman ang tingin niya kay Chungsang. At masayang tumugon ito sa kanya na oo, Master Uncle. Para naman sa'yo. Sinabi sa kanya habang makikita itong nagniningning ang mga mata kahit nakapikit na masyado kang simple at tapat. Natumugon ito na ano? Itinuro siya ng ating bida at sinabi na oo, ikaw ay masyadong simple at tapat. Ano man ang sabihin ng iba tungkol sa'yo, magpatuloy ka lang sa pag-abante. Dagdag pa niya na hindi ka angkop para sa ibang mga bagay,
kaya huwag mo na lang silang pagtuunan ng pansin. Mag-focus ka sa iyong sariling direksyon at magpatuloy mula doon. Sa ganitong paraan, tiyak na makikilala ka sa iyong mga sining ng kamao. Dagdag pa niya sa isip habang makikita si Changwo na napatikom ng dalawang kamao na hindi niya malalaman na ito ang sinabi ko kay Cheon Woo-myung. Ang taong pinakatapat sa akin. Dahil naging pinuno si Cheon Woo-myung ng Iron Sword Squad, ang pinakamakapangyarihang grupo sa loob ng sekta ng Unorthodox Heaven, magiging malakas din si Changwo balang araw. Natumugon ito na oo, Master Uncle. At pagkatapos bumaling na siya habang itinaas ang kamay na sige, aalis na ako. Siguraduhin niyo na mag-training kayo ng mabuti. Dagdag pa niya habang tumingin sa kanila na Chongsang, alagaan mo si Changwo. Na namumugto ang mga mata ni Chongsang na sinabi sa isip na ang landas na tinatahak ni Master Uncle ay iba sa landas namin. Ang kasalukuyang ako ay hindi kayang hawakan o pigilan si Master Uncle. At pagkatapos ay lumuhod siya. At yumuko sa sahig sa harapan ng ating bida silang dalawa. At umiiyak na sinabi sa kanya ni Chongsang na pakiusap, manatiling malusog hanggang sa muli nating pagkikita. Seryosong nakatingin sa kanila ang ating bida at sinabi sa isip ng mga pilyong bata, pinapahiyan niyo ako. Dagdag pa niya sa isip na habang namumuhay ako bilang isang mandirigmang mula sa unorthodox sect, si Cheon Woo-myung lang ang tanging taong tunay kong nakagaanan ng loob. Bukod sa kanya, palagi akong nagdududa at nag-aalala. Na baka ako'y pagtaksilan ng iba. Bawat araw ay parang naglalakad ako sa gilid ng bangin. Na napasabi pa siya sa isip na bakit ba nila ako gusto. At pagkatapos sinigaw niya na anong kalokohan yan. Sa tingin niyo ba mamamatay na ako, ha? Tumayo na kayo dyan. Nakangiti ang mga ito habang sinisigaw pa ng ating bida na kayo talaga. Puputulan ko kayo ng mga kamay at paa kapag hindi ko nagustuhan ang estado nyo sa susunod nating pagkikita. Bilis, mag-training na kayo. Bumalik na siya papaalis na sinabi pa niya na aalis na talaga ako. Huwag ninyo akong sundan. Papatayin ko kayo kapag sinundan niyo ako. Tumugon ang mga ito habang mabilis na lumapit sa kanya si Jegal Sansan na oo, Master Uncle. At alagaan mo ang iyong sarili. Na sinabi naman ni Jegal Sansan na taoist Jin mo. Napalingon ang ating bida at sinabi na ano. Sumuntok sa kamao at sinabi nito sa kanya na malaki ang naitulong ng mga salita mo sa akin. Salamat sa iyong mga turo. Sumagot ang ating bida sa kanya na isipin mo na lang na hinihiling ko sa iyo na alagaan ang dalawang hangal na yan. Tinanong niya ang ating bida na saan ka pupunta ngayon? Habang kumakaway papalyo ang ating bida sinabi niya na wala kang pakialam dyan. Sa tingin mo ba ipapaalam ko sa iyo? Na nakangiting nakatingin ito sa kanya. Yumuko ito habang sinsabi sa ating bida na sana maglakad ka sa tamang landas, ang landas ng isang bayani. Nakangiting sinabi ng ating bida na bayani raw. Sus Mariosep. Na mabilis na siyang tumakbo. At habang tumatakbo sinasabi niya na bayani. Ni minsan hindi ko naisip na maging kagaya niyan. Na makikita siyang patuloy sa pagtakbo sa kakahuyan. At siya ay napahinto. At mula sa bangin sinabi pa niya na kung gagawin ko man to, mas masaya pang maging masama. Dagdag pa niya habang nakangiti na dahil mas bagay na bagay yan sa personalidad ko. Sektang Qingcheng, heto na ako. At pagkatapos lumipat ang eksena sa lugar na ito. Isang matanda ang pumulot ng bato. At nagulat ito nang siya ay may mapansin. Isang patay. Na halaman. Na sinabi pa ng matanda na nakakainis, nalanta na. Mukhang inubos ng mga nakapaligid sa iyo ang lahat ng sustansyang para sana sa iyo, ano? At isang babae ang mabilis na lumapit sa kanya at sinabi na naku, sir. Anong ginagawa mo rito? Tumugon ito na nandito ka pala, nanay ni Chaisam. Na sinabi ng babae sa kanya na pakitayo na agad, hindi pwede kang makita na ginagawa yan. Tumawa ang matanda at sinabi na hala, sino bang makikialam sa akin? Sinabi sa kanya ng babae na syempre hindi. Hindi nila sasabihin yan sa'yo, pero ituturo nila ang mga daliri sa amin, yung mga nandito sa baba. Nagulat ang matanda at sinabi na ha. Sino ang magtatangkang makialam? Anong pakialam nila kung ano ang ginagawa ko sa sarili kong bahay? Tumawa ang mga ito at sinabi na siya'y talagang napakabait at mahinahon. Dagdag pa ng isa na siya ba ay isang tanyag na iskolar noon? Na sinisigaw ng matanda sa babae na bibigyan ko sila ng maayos na pag-aalala para sa'yo.
Na masayang sinabi pa nito na kahit na ang master ng kuta ay pumunta upang mag-aral mula sa kanya ng personal, sinabi niyang isa na lamang siyang tahimik na tao na nais mamuhay ng mag-isa at tinanggihan ang master ng kuta. Tumugon ang isa na napakataas ng kanyang katayuan, at sa kabila nito, palagi niyang tinulungan ang mga apektado ng taggutom o baha. Dagdag pa ng mga ito habang makikita ang matanda na kaya't walang sinuman sa loob ng 150 kilometro na saklaw ng lugar na ito ang nagugutom. Pinapayagan niyang magtanim ang mga tao sa kanyang lupa. Nag-aalala siya sa mahirap na ani na wala sa loob ng 150 kilometro radius na yon at magaan ang loob sa mga kababaihan tulad namin na gumagawa ng mga kakaibang trabaho. Talagang karapat-dapat siya ng respeto. Tinuro ng matandang lalaki sa babae ang patay na halaman at sinabi na nanay ni Chaisam, tingnan mo yan. Hindi ba't nakaklungkot? Natumugon ito na ano? Sinabing muli ng matanda na tungkol sa halaman sa gitna. Yung mga kasamahan sa gilid, kinuha nila lahat ng tubig mula rito. Sana nga lang ay ibinahagi nila. Sobrang sakim talaga nila. Napahinga ng malalim ang babae at sinabi na seryoso ka ba talaga? Nagpapakita ka pa ng simpatsya kahit sa mga gulay ngayon? Ganun talaga ang takbo ng mundo. Kung may mga magtatagumpay, may mga hindi rin magtatagumpay. Ang malalakas, kumukuha mula sa mahihina, hindi ba't ganun ang mundo? Tumingin sa kanya ang matanda at sinabi na nakakalungkot ang mundo, di ba? Tinatanggal ng mga tao ang mga katulad ng gulay na yan, pero ang totoo, ang mga kailangang alisin ay yung mga nagnanakaw mula sa iba. Nahuminga na naman ang babae ng malalim at sinabi na kung mangyari iyan, lahat tayo mamamatay sa gutom. Dahil mamamatay din ang mga nalalanta. Kung aalisin natin ang mga malalakas at malusog para lang iligtas ang mga nalanta, ano ang matitira sa atin para kainin? Tumawa ang matanda at tumugon sa kanya na tama ka dyan. At isang tao ang tumawag sa kanya sinasabi na nanay ni Chaisam. Punta ka rito. Bago umalis sinabi pa niya sa matanda na sige, darating na ako. Sa anumang kaso, sir. Pakiingatan ang inyong dangal at huwag magtanim. Dahil wala nang nandito para mag-alaga sa iyo simula nang pumanaw si madam. Habang tumatakbo sinabi pa nito na pakipalitan ang mga maduduming seda na yan para malaba ko na para sa iyo. Tumingin itong nakangiti at sinabi pa niya na ang mga nalantang halaman ay mamamatay din naman. Pero kung aalisin ko yung mga nasa paligid mo at ibahagi ito sa iba, lahat ay mabubusog at mabubuhay ka pa rin, di ba? Habang nakatayo ang matanda isang sound transmission ang tumawag sa kanya sinasabi na third palace master. Tumugon ito na oo. Sinabing muli sa kanya sa sound transmission na hindi nagtagumpay ang misyon sa Jingzhou. Napaseryoso ito ng tingin habang nakasimangot. At sinabi na nahuli ba sila? Tumugon ang kausap nito sa sound transmission na hindi. Yung mga sumali sa misyon ay patay na kaya walang makakahanap ng koneksyon sa atin. Habang nakatalikod ito, tumugon ito na sinabi okay sige, paano na yung bata? Sumagot ito na ang Orthodox Muslim Alliance ay iniimbestigahan ito ngayon. Makikita ang muka ng matanda at sinabi na ang Orthodox Muslim Alliance na naman. Ibig sabihin siyang sobang ba ang pumigil sa atin? Tumugon muli ito sa kanya na hindi. Pasensya na, hindi namin nakuha kung sino ito. Sinabi sa kanya ng matanda na ayos lang. Gagamit na lang tayo ng ibang tao. Sinabi pa ng kausap nito sa sound transmission na ano ang gagawin natin tungkol sa bata na nasa Orthodox Muslim Alliance ngayon. Sinabi ng matanda sa kanya na patayin ang bata. Dagdag pa nita na ito ay isang sakripisyo na kailangan nating gawin para sa isang bagong mundo. Kahit na ito'y hindi ka nais-nais, ito ay mga sakripisyong kailangan gawin. Tumugon ang kausap ng matanda na naintindihan ko po. Sinabi pa ng matanda sa kanya habang makikita ang isang halaman na ano na ang nangyari sa paghahanap ng dual internal key arc. Makikita ang langit na tumugon ito na wala pa rin tayong gaanong progreso. Nakatanggap ako ng ulat na natagpuan na natin ang void acupoint, kaya kapag nakuha na yon, malalantad na ang lihim ng Qincheng sect. Habang tinitingnan ng matanda ang halaman sinabi niya na sige. Mukhang kailangan kong magpadala ng mga reinforcement kay Great Wolf. Natumugon ang kausap nito na gagalaw ba ang Azure Wolf Squad na nasa ilalim ni Great Wolf. Na sinabi ng matanda sa kanya habang makikita ang langit na tama iyon. At tumugon ang kausap ng matanda na third palace master, sobrang delikado niyan. Kung marami ang galaw, baka mapansin ng Tang family kung anong nangyayari.
Tumugon ito habang hahawakan ang halaman na hindi na mahalaga. Kailangan natin makuha ang bagay na yon, anuman ang mangyari. Dagdag pa niya habang binunot ang halaman na kahit na nangangahulugan ito na kailangang magbuhos ng dugo mula sa Tang family at mga miyembro ng Qincheng sect. Malapit nang dumating ang isang bagong mundo. Pagkatapos tumawa ito. At isa na namang halaman ang kanyang binunot. At sinabi niya na lahat ng mga walang hiyang ito na nagdudulot lamang ng pinsala sa mundo. Na malakas na nilukot niya ang halaman sa kanyang mga kamay. At nakangiti ito ng kakaiba na sinabi pa na maghintay lang kayo. Aalisin ko kayong lahat ang mga impeksyon ng mundo. At dito na po nagtatapos ang ika-78 kabanata. Ika-79 na kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang Dongting Lake. Kung saan makikita ang dalawang bakang ito. Sa Dongting Lake, sa liblib na pamilihan ng baka. At makikita rin ang isang baka na tinatadtad. Hiniwa ng isang payat na lalaking ito ang laman ng baka. Napatuloy siya sa pag-angat ng kanyang itak. Na makikita ang mga mata nito. Na nakatingin sa kanyang hinihiwang laman ng baka. Namangha naman ang isang ito habang nanunood. At pinagmasdan niya ito at sinabi na ikaw talaga ang pinakamahusay sa mga tagapagpatay ng baka sa Dongting Lake. At napakabilis mo pa. Itinusok ang kanyang itak sa lamesa habang sinasabi pa ng lalaki sa kanya na paano mo nagagawang tanggalin ang mga buto ng buong katawan at ulo ng ganoon kadali. Tumugon ito sa kanya na kunin mo na ito ngayon na tapos na ako rito. Na sinabi sa kanya nito na hoy, umiinom ka na naman ng alak. Dagdag pa nitong sinabi sa kanya habang binigay ang bayad na kung patuloy kang inom ng ganyan, mamamatay ka. Bakit ka umiinom ng sobra kung hindi mo nga maalagaan ang sarili mong pagkain? Tiningnan niya ito ng seryoso at sinabi na ang ingay mo. Lumayas ka na kung tapos ka na rito. Pinagpawisan ito na natakot sa mga tingin sa kanya ng lalaki. At naiinis na sinabi na ang mga mata niya ay sobrang nakakatakot. Binuksan niya ang supot ng pera at sa loob nito ay makikita ang isang sulat. Kinuha niya ito. At pagkatapos ay binasa niya ito. Lumipas ang ilang sandali na siya na lang ang tao sa pamilihan ng baka. At naglakad ito na nakayuko. At pumasok sa kanyang tinitirahan. Na makikita ang bilog na buwan at ang kanyang bahay. Ang katawan ng lalaki ay halos makita na ang mga buto nito sa katawan gawa ng kapayatan, hawak ang kanyang itak. At lumipas ang ilang sandali na naglalakad na ito papalayo. Hawak ang kanyang itak. At muli na naman itong pumunta sa kulungan ng mga baka. At naglakad ito na makikita ang takot sa muka ng mga baka, na tumigil ito sa paglalakad sa harap ng isang kulungan. Na siya ay nakaharap sa isang malaking baka. Na makikita ang nanginig na buong katawan nito na may luha sa gilid ng mata. Mula sa mga mata nito makikita ang lalaki na nakangisi na hahawakan ang baka. Na ito ay hinawakan niya sa liig nito na halos maiyak ang baka sa kanyang ginagawa na napaungol ng malakas. Makikita ang muka nito na nakangisi. Habang hinatak niya ang baka papalapit sa kanya na hindi man lang nakapalad. Na ang braso ng lalaki ay nagkakaroon ng laman habang hawak niya ang baka at ang itim na enerhiya ay makikita. Hanggang ang baka ay namuti ang mata na tumirik. Binitawan niya ito na halos matuyo samantalang ang lalaki ay naging matipuno ang pangangatawan. Na pinagmamasdan niya ito habang nakangisi. Sinabi pa nito sa kanyang sarili na isang piraso kaya ay sapat na. Tumingin siya sa kanyang kamay at sinabi na mas mainam sana ang mga tao pero wala akong magagawa dahil sa mga bakas. Sinabi pa niya na pwede na kaya akong umalis. Okay, alis na ako. Sumapit na ang umaga sa malaking lawa sa dulo ng Hunan Province ng Dongting Lake. Lahat ng samahan ng mga mangangalakal sa Central Plain at mga ahensyang pangseguridad ay dumaraan sa lugar na ito bilang sentro ng Jianghu. Ang lugar kung saan naninirahan ang karamihan sa mga nagtatago sa lipunan at pati na rin ang lugar kung saan itinatag ang pangunahing sekta ng karamihan sa mga sekta. Kilala bilang puso ng mga rutang pantubig ng Yangtze River kung saan nagtitipon ang mga barko ng lahat ng samahan ng mga ngalakal. Parehong unorthodox at orthodox na mga paksyon ang nais sakupin ang lugar na ito, ngunit hindi magawa, at tila nagkaroon ng tahimik na kasunduan. Sinabi pa ng ating bida na siguro dapat dito na lang ako kumain. Masayang sinabi pa niya na wala namang problema, dahil magiging akin din lahat ito sa hinaharap.
Sinabi pa niya sa isip na ang 5 dakilang sekta ng mga Taoista sa Central Plain. Ang unang lugar na pupuntahan ko ay ang Qingcheng sect ng Sichuan. Ang susunod ay Kunlun, Kungdong at pagkatapos ay Mount Hua. Ang pagkakasunod-sunod na ito ang may pinakamaikling distansya ng paglalakbay. Habang sinasabi niya na pero una, kailangan kong dumaan sa finance manor para kumuha ng pera. Nang may makita siyang mga tao na nagumpukan sa kanyang harapan. Nakitsismis siya na sinasabi ng 2 taong ito na narinig ko na hinati siya sa gitna. Tumugon ang isa na sabi nila siya rin ang gumawa noon. Sinabi naman ng isa na hindi ko alam kung sino ang nag-utos na patayin siya, pero talagang walang takot yung mamamatay tao na yon. Makikita ang mga bangkay na sinabi pa ng mga ito na si Justice Jiang ay isang martial master na kinikilala kahit sa loob ng gobyerno. Isipin mo, magiging ganito siya. Na napasabi sa isip ang ating bida na isang mamamatay tao. Dahil sa dami ng mga hindi makontrol na martial artists sa isang lugar na walang namumuno, hindi maiwasan na laging may mga laban na nangyayari. Umalis na siya habang sinasabi na wala akong pakialam doon. Mukhang kailangan ko nang dumaan sa cow market. Hindi ko lang talaga gusto ang amoy doon. At ilang sandali pa ay nakarating na siya na mapapakinggan ang ungol ng baka. Napatakip ng ilong ang ating bida at sinabi sa isip na nakakabwisit ang sobrang baho dito. At napasabi ang mga lalaki sa kanyang likuran na lintik na namatay na naman ng ganito. Napatingin ang ating bida nang sabihin pa ng tao sa likuran niya na bakit isa na namang baka mo ang patay. Nalaki pa ang mata niya nang sabihin nito na alam ko. Tignan mo ito. Grabe. Para bang may demonyo na sinipsip ang lahat ng dugo nito at pinabayaan itong mamatay ng ganito. Dagdag pa ng nakapula na okay pa naman ito hanggang kahapon. May sense ba na natuyo ito ng ganito magdamag? Natumugon ang kausap nito na sinisisi mo ba ito sa mga demonyo? Tumugon ito na seryoso ako. Alam mo ba kung gaano karami ang ikinalugi ko? Napalapit sa kanila ang ating bida. Mayabang na sinabihan siya ng nakapulang lalaki na sino itong maruming insekto na to. Bigla itong hinawakan ng ating bida sa kanyang lalamunan na napasabi pa ito na sino ka bang walang hiya ka. Tinaas niya ito at sinabi na hoy. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa sitwasyon dito. Natumugon ito habang makikita ang baka na butot balat na oho. Natiningnan siya ng may galit sa muka ng ating bida. At dito na po nagtatatapos ang ika-79 na kabanata.